Pero mo si Kristo, kung i-drawing nila, mahaba ang buhok. Eh hindi totoong si Kristo yung mahaba ang buhok. Dahil si Kristo ang may utos na mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Eh lalaki si Kristo. Bakit po kailangang mahaba ang buhok ng babae at kailangan po manamit ng paldat baro po? Eh kaya sabi ko sa'yo magbasa ka ng Biblia, yun ang ikabubuti mo. Alam mo, pangit kasi yung mga babae ngayon, labas ang puso, labas ang suso, labas ang kilikili, labas na. Siyempre, pag nakakita sa'yo, lalaki na interesado, pag nanasaan yung katawan mo, di ba? Tanungin mo lahat ng lalaki, pag nakakita sila ng suso, meron silang nararamdamang kakaiba. O, di ba? Makakita ka ba ng singit? O, di ba? O kung lalaki ka, may mararamdaman kang iba. Ang nararamdaman, ito. Ikalawang Pedro 2, ganito ang ating mababasa sa versikulo 14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga. Kita mo, merong mga tao na umaakit sa kaluluwang walang tiyaga. May mga matampuspos ng pangangalo niya. Eh, biro mo, mata pa lang, nangangalo niya na. Kasi nga, nakakapagkita ng kung ano-anong katarantaduhan at kahalayan. Kaya ang sabi ni San Juan, unang Juan 2:15, pakinggan mo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kita mo kapatid, kasama pala yan sa sinasabing bawal sa Kristiyano, yung masamang pita ng mata. Eh tatanungin kita, hindi ba totoo na ang mga tao nagkakaroon ng masamang pita ng mata? Tapos sumusunod na yung masamang pita ng laman? Eh pag nakakakita ka, lalaki ka, lalo na kung halimbawa ang asawa mo nasa abroad, o wala kang asawa, 2 taon na, nakakita ka ngayon ng babaeng labasan suso, ano kaya maiisip mo? Nakakita ka ng babaeng labasan puklo, labasan pusod, kung ano-anong mga mahahalay na damit, lahat na lang ng pwedeng ilabas, inilalabas. O hindi ka kaya makaisip ng masama? Kaya bawal sa Kristiyano yan. Yung nakakapagdulot ng masamang pita ng mata. O ngayon, anong sabi sa mga babaeng Kristiyana? Pakinggan mo ha. Sa 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kita mo, utos ng Biblia yan, hindi lang tinuturo ng pare, hindi lang tinuturo ng mga pastor dyan sa inyo, pero utos yan ang babae, mananamit ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Eh mahinhin ba yung labasan suso? Mahinhin ba yung labasan puklo? Mahinhin ba yung labas na lahat ng pwedeng ilabas? Nakakapagdulot siya ng masamang pita ng mata sa iba, nakakapagpatisod sa iba. Kaya sa kongregasyong Kristiyano sa Biblia, yung mga babae, inaralan na magdamit ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Ayun. At yun namang sinasabi mong isa, ang sabi dun sa unang Korinto, Kapitulo 11, ganito. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Yan ang sabi ng Diyos sa Biblia, kapatid. Pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kaya nga kami, bawal sa amin yung mga lalaki naka-ponytail bawal yun mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Yan isa sa mga pagkakamali ng iglesia ng mga Katoliko. Biro mo si Kristo, kung i-drawing nila mahaba ang buhok. Hindi totoong si Kristo yung mahaba ang buhok.
Dahil si Kristo ang may utos na mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Lalaki si Kristo. Tinan mo kung anong ginawa nila kay Kristo. Ayan kapatid, no? Kung paano nila i-drawing yung sabi nilang Kristo raw, iba-ibang mukha, kapatid na Roland. Oo, Mga iba-iba itsura, yan. No? ito parang Yun. ano to? Tawag dun Parang sa hindi niyog na kumpleto ang oh. parang niyog. Oo, Ito parang manlalakbay ito sa disyerto. Ito namang isa parang sa pero mahaba buhok lahat. lahat yan. lahat mahaba ang buhok, Mm. pagkaka-portray nila. Yung Iba-iba sa- pa ang parang mukha. babae. Parang babae yan. Oo, pero mahaba parang din. babae yan. Ito pang isa, mahaba Ayan. din ang buhok. Ang sumunod, mahaba pa rin ang buhok. Pero parang binugbog yun. Oo, ito naman, parang tumanda na mahaba din ang Mahaba buhok. din. Ito, mahaba Ayan, din ang mahaba buhok. din. Itong Mahaba. Ayan, tinan mo yan. Okay, sabi ni Kristo sa pamamagitan ni San Pablo na mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Sabi ng Biblia. Ngayon, anong sabi? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok, isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok binigay sa kanyang pinakalambong. Kaya sa iglesia ng Diyos, sa amin kapatid, ang pinakalambong ng mga babae yung kanilang mahabang buhok. Kasi utos ng Diyos na ang babae pag nananalangin may lambong. Ang lambong hindi yung tela, kundi yung mahabang buhok. Pakinggan mo sa 11:4 hanggang 5 ng unang Korinto. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo. Kita mo, kailangan pala, pag lalaki na nanalangin, dapat walang lambong. Pero pag babae na nanalangin, ay may lambong dapat. Nung mabasa ng pari yan, ang ginawa, nagpagawa ng mga lambong na ibebenta sa simbahan. May itim, may rosas, may puti, may kung ano-ano ninegosyo. Ang lambong na tinutukoy sa babae, yung mahabang buhok. Yun ang kanyang pinakalambong. Yan ang dahil kung bakit sa aming samahan ang mga babae nagpapahaba ng buhok. Yun kasi ang lambong ng babae, yung mahabang buhok. Salamat Sana po. nakuha mo ang punto, kapatid.